Changking bote sa Dumules! Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita gikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita ug paghatod ini kaninyo pinaagi sa Dumules News Roundup! Dumules News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon ug makalambuan nini dinhi sa Dumules News Roundup! Kapuso sa mga lugar nga maabot ni atong Sibya o sabi sa nasamang partes Pilipinas. Welcome diri sa lang edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Dumules News Roundup. Adlaw karon nga Lunes, Oktubre 13, 2025. Mga kapuso, kita may mag-ubanhas pagtukian ng mga dagkong isyu sa lokal, national ug international. Super Radio, Super Radio. Kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. para sa mga nagunang balita sa lokal, Dulan 15 ang naangol sa pinakauwahing 5.8 magnitude nga aftershock ganinang kadlawon kaya sa Northern Cebu sumala pa sa PDRRMO. Kumpletong detalye ni mga kapuso pinagi ni Super Lloyd Suarez. Pasok! Base sa uwahing data sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, niabot og 14 tanan ang mga nangaangol apan padayon pa karon ng pagpangita or ubakaha pagmonitor sa PDRR imo Capitol sa maong mga lugar sa Northern Cebu. Sa 14 ka mga nangaangol, 8 nini gikan sa Dakbayan sa Bugo, 4 gikan sa Daan Bantayan, samtang 2 sa San Remigio. O ginimaw report gikan mismo sa San Remigio, LDRR mo o sa mga lokal nga mga opisyalis o naibawan nga mga minor injuries lang ang naangkon ini 14 ka mga biktima sa linog gagabi nga ni restro og 5.8 magnitude. Kini si Lloyd Suarez sa GV Super Radio DWS. Dapat totoo. Super Changking Bote sa Dumules. Ikas bahin mga kapuso, wag apoy face-to-face classes o kasagaran, modular classes lang ang gipatuman sa mga klase gihapon karong adlaw og sa mga umaabot nga mga adlaw sa pipila ka mga lungsod ug syudad sa lalawigan sa Sugbo. Kini ang gipahibaw sa Regional Director sa DepEd nga si Dr. Salustiano Jimenez human eksklusibong nihinabi sa GMA Super Radio DWS. Matud pa ni Dr. Jimenez nga padayon gihapon ang pagsusi sa mga tunghaan human sila nakigalayon sa kapin 40 ka mga personel ug eksperto ingon man mga engineers sa lain-lain nga mga rehiyon nga gipakatap sa maong ahensya alang sa pagsusi sa mga danyos o ang mga kahimtang or solusyon niini. As regard ongoing paghihapon ta, gitabangan po ta sa mga DRR o other engineers nga gikan sa laing nga mga regions o sa gikan sa central office ato nang ipakatap. Dugang pa ni Jimenez nga di mumino sa 4 bilyon ka pesos ang danyo sa mga tunghaan human sa linog ug sa mga aftershocks. Nag-una ni ini ang Dakbayan sa Bugo, lungsod sa Carmen, Sugod, Medellin, San Remigio, Camotes, Daan Bantayan ug Bantayan Island. Ya, ang una gyud ang Bugo, no?
Bugo, number 1 na Bugo, kay all schools yun na ay damage. Then we have Bugo, Carmen, Sugod, we have Midilye, San Remigio. So these areas, even part of Camotes and Daan Bantayan. Ang tipik sa pamahayag ni DepEd 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez sa laing bahin, walay natala ang DepEd nga adunay naapektuhan nga mga tunghaan sa maong linog didto sa lalawigan sa Bohol. So now, wala pa ko na nadawat nga gikan sa Bohol. Though I was in Bohol last Friday and Saturday, during the time po nga naputoy, naglinog po to dito, appeal, pero kalois Ginoo wala mamantaon tay na dawat na mga damage yun nga klaro dito sa Bohol. Salamat kayo, Director. Hugang tipik sa pamahayag ni DepEd 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez. Super Chunky Bote sa Double S. Double S News Roundup. Okay mga kapuso, aritas o ba na ito maghihisgutan ng diri sa ato ang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio, Super Radio, Super Radio. Nahon taning way natala nga major damage sa Cebu City. Human mitay og ang aftershock kaninang alauna sa Secondland. Manigingon ni Cebu City Mayor Nestor Archibal, ipahibaw sa CDRRMO ug sa City Engineering Office nga luwas ra ang Cebu City Hall human sila hang pakisusi maong nga naara sa normal nga operasyon ng mga trabaho. Hinoon ang CDRRMO padayon sa paghimo silang monitoring ug inspeksyon alang sa kaluwasan sa mga sugbuanon mga kapuso. Super Radio, Super Radio. Ikas bahin, face-to-face nga klase sa dakbayan sa Talisay, wala pa'y kasigurudahan nga mabalik kini gumikan sa padayon pang-inspeksyon sa taga City Engineering Office sa mga tunghaan ug nagkadaiyang establishmento. Kuha na ni mga kapuso taman Biyernes, mag-modular or online classes na ang ato mga kaigsuunan. Depende sa labi na sa private, pero sa public sa Cebu City, Biyernes, hangtod Biyernes may klase or why face-to-face class. Online ramo. Ang mga private, magdepende po nila. Okay, ongoing man ang pag-check sa mga building mga kapuso. Pareha atong Cebu Normal University Engineer nga, ni Sandig naman itong slaing building. Muna yung mga ingana nga kuyaw, no? Kaya si Inyo. Nakita nito, awahin na ba yan na nakita nga ni Sandig din na ilahang taas nga building sa laing building. Awahin na siya na report. Man na ang linog sa 6.9, yung marag naabtan pagpila ka adlaw. Imagine na. Diba? Kung nagklase pa niya, mo pa'y munang kinahanglan yun i-double check sa dihang nabantayan sa Cebu City. Credits or kudos to Konsehal Dave Tumulak. Siya mong una nagpahibaw na to nga nitakilid ng sa inyo. Isuhan na yun og dili sa gamiton. Hindi ka ng building mo takilid, marag kuyaw naman na, marag ang solusyon na engineer, gumo naman lang yun, di ba? Sabam na ni mo nga nitakilid naman ang building. Marag kinahanglan na gina siya usbon og tukod. Ang ubos ana ang damage, dili ang tibok building okay pa. Tanaw ni mo ay crack. Pero tungod kay ni Sandig naman, itakilid naman siya. Ang problema na is ang foundation mismo. Which is dili na matabang og kanang epoxy. Usbon gyud na kada kung damage ana pila na 8 floors. Pag-upa 2022 nga building. No, tungod sa linog mga kapuso, amot lang ka nganong nitakilid na. Sinwa po'y klaro ning nagtuko na. Pag-upa man. No, so far mo po may... Anyway. Gipangayuan naman itong additional budget pero sayangas kwarta. Bago pagod, 2022 pa ng building nga sa inyo. Tanaw na mos building, bago pa kayo, why crack? Pero nitakilid lang. Pero saan na, di mo na magamit kung magtakilid na. Ikas Bahin Police Regional Office 7 PRO 7 mga kapuso, gipasidunggan ang dili mo minus 300 ka mga pulis sa ubang government agencies nga nitabang sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu. Ini pinagi sa usa ka kalihukan nga gitawag nga pasidungog sa mga bayani. Salamat kayo sa atong mga kaigsuunan nga
katog yung pag 6.9 gyud nga linog diretso gyud sa bugo yan itabang sa itong mga kaigsuonan sa rescue operations, relief operations mga kapuso. Ginoo na lang gyud mubaos gyud na para ninyo mga kapuso. Kay wag yun, no? Ang bugo ubang pa mga local government unit tabangunon gyud sila. Super Radio. Usa ka babay ang naangol human kini gipusil og pugakhang sa iyang kaipon tungod sa selo sa sitio Aper Panabang, Barangay Apas, siyudad sa Sugbo kagabi. Sa impormasyon sa Mabulo Police Station 4 mga kapuso, nasuta nila sa wala pa nahitabo ang krimen ang sospek ug ang biktima kay naglalis. Giingong nagselos ang sospek sa amigo sa biktima na mao na diron boy best friend. Nakuratan na lang ang biktima nga kalit siyang gipusil sa sospek og pugakhang og naigo sa tuo nga dughan. Nakapangayo dayon og tabang ang biktima sa iyang igsuon yan sa pribadong tambalanan. Na-recover sa kapulisan sa crime scene ang 4 ka mga shotgun pellets. Padayon pang gipangita ang sospek. Kadaling miikyas human magselos. Super Radio. O lagi na aron. Pero nga nung imong paris may imong diba? Ang katututong boy best friend. Diba? Pero wag yung may laki anang selos engineer. Masin unsa pa ka lig-on ang imuhang prinsipyo unsa ba na basta magselos. Nasus. Maluya gyud ang tanan basta selos. Unsa pa na ka lig-on, no? Ang imong kasing-kasing baruganan prinsipyo. Basta mas sa selos gini wag yung may laki maluya gyud. Pero kani, ang imuha mang pares nun imong gibirahan, ato datong boy best friend. Kining amigo ba? Or baka imo sa datong gi-komprontasi. Okay na, preso, gipangita na noong ka. Kana, kung mapriso ka, ya tinuod nga naa sila relasyon, adi pre na silang duha. Diba, engineer? Libre na noon. Inaan nakaspresuhan, silang duha, makapadayon silang labing-labing. Gidangat. Ano yung mga kapuso sa di patabatusunan, palutson sa taning atong mga pahinom na matong takna. Double S News Roundup. Super Radio Report. Super Radio. Dawat ang report mga kapuso, mga pulis o ubang government agencies gipasidunggan sa Police Regional Office 7. Super Decime. Pasok! Super Radio. May bisita si Cebu Governor Pamela Bariccuatro sa Police Regional Office 7 disi ang dinapit na bisita sa kalihukan nang gitawag og pasidungog sa mga bayani. Ang pasidungog ng bayani kalihukan kini sa PRO 7 ang gipagayod sa PRO 7 Parade Ground Camp Seriously Senior Cebu City kanihang buntag. Usa kini kalihukan nga may ila sa bayanong nahimo sa mga sakop sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard ug ubang ahensyang nakatampo sa gimong search, rescue ug retrieval operation sa Northern Cebu nga gigo sa 6.9 magnitude nga linog. Gihatag ang medalya ng pagtulong sa nasalanta sila si Police Colonel Arnel Apod, Deputy Task Group Commander, Police Lieutenant Colonel Catherine Ramos, Task Group Law and Order Commander, ug ubang Sub-Task Group Commanders ug Unit Heads gikan sa Quick Response, Security, RSSF, o Emergency Preparedness and Response Teams na nagplano, nag-supervise o ni-coordinate sa deployment sa personnel, pangtagan og inspections ug close monitoring sa apektadong mga dapit ug uban pa. Nihatag sa ang PRO 7 Certificates of Recognition sa partner government agencies or organizations apil ang Provincial Government of Cebu, Visayas Command AFP, Philippine National Coast, Philippine Coast Guard, District Central Visayas, Office of the Civil Defense 7, 53rd Engineer Brigade, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Naval Forces Central 7, Joint Task Group Cebu, ug Department of Social Welfare and Development kon DSWD7 silang suporta o kontribusyon. Samtang certificates of appreciation ang gihatag sa National Police Commission kon NAPOLCOM 7, Regional Advisory Group for Police Transformation and Development, Batuan, Colico o Mendoza Families, civic organizations sama sa Rotary Club of Camp Crame, Skeptron and Arms Cebu, Tiger Skeptron Cebu, Philippine Fraternal Order of Eagles ug uban pang mga grupo. Sa mensahe ni Governor Bariccuatro, wa niya kapugni ang mahimo emosyonal sangit dagan ang mitabang sa probinsya sa Sugbo sa katalagman nga miigo. Samtang si PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Marami padayag na taliwaas katalagman sa Northern Cebu nagpabiling nga kalmado hapsa igulay krimen nga nahitabo sama sa luting gani mismo.
si Acting Chief PNP nakadaig niini. Chris Desmay Padilla sa Jimmy Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Desiree Padilla o Super Lloyd Suarez sa inyong mga reports. Super Radio. Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, nasa ato ang linya. Si Sir Mark Gales sa Pag-asa Magtang. Mark, maayong hapon. May hapon, Sir John King, usa sa mga suking tigpaminaw, itong latest update. Bahin sa kahintas sa panahon, karong hapunan ito nagmang adlaw. Easterlies o hangin, gikan sa Dagat Pasipiko, patayong masulabi karon sa takong bahin sa Luzon, naman sa silang bahin sa Visayas. And as of gani ng alas 2 sa hapon, doon natin ginamonitor nga low pressure area. Namutan gini around 2,000 kilometers silangan sa may habugatang bahin sa Mindanao. Sa pagkaroon, doon na yung moderate chance ang maong LPA na mayong bagyo sa masunod na 24 oras. And sa pagkaroon, wala pa na siya direct na epekto sa bisan asang bahin sa nasod. And so far, karong gabi na ito mga adlaw, ang takong bahin sa Visayas, makasinati pa sa may timpo sa panahon, gawas na lamang sa mga lumalabay mga patak-patak ng mga pag-uwan, pagkarong kilat gumikan aning easterlies naman aning mga localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin ug sa kadagatan diri sa Kabisayaan, doon na bigyan tayo masinati nga hinay ato na sa kasarangan na paghuros sa hangin. Diin ato ang kadagatan magpabiling magmalinaw kita na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ato kadagatan adunay hunas karo alas 6 city sa gabi og mo taob og mga alas 2 sa kaadlawon. Temperatura karong gabi una ato mga adlaw magasukod gikan 25 ato na sa 32 degrees centigrado. Hari adlaw ning Sabado na alas 5:28 sa hapon musilang ugmang alas 5 sa 3 sa buntag. Previous standard time minus 2 minutos sa lang para alas 6 og mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOSC Pag-asa Magtan kini si Mark Gales maayong gabi og daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Mark Gales sa Pag-asa Magtaan mo nagtapos sa first portion ng itong tulumanon sa WS News Roundup. Sa di pa tayo matusunan mga kapuso, palotson sa tani. Hanggang ang mga commercials sa tong takna. Alas 5:58 na. WS News Roundup. Okay mga kapuso, balik na rin sa to ang tulumanon sa WS News Roundup. Sige hapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Kita maglangan, arita sa ito maghihisgotanan. Ato ning Tagalog igong pagtagad mga kapuso. Isan pa man nga gamay lang na yung oras sa itong nabilin. Kining pamahayag, no? Di Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Ronnie Puno, mga kapuso. Ang giingon ni Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Ronnie Puno nga a demolition job o daw na'y gihimo karon batok sa House Speaker, former House Speaker Representative, Leyte 1st District Representative Martin Romualdez para sa nakascheduled nga appearance. Deputy Speaker Antipolo City 1st District Ronaldo Ronnie Puno, matud pa, I think malungkot ang timing. The former speaker is going to speak before the Independent Commission tomorrow. So para bang may konting demolition na nangyayari dito. Nangyayang pasabot, ang pagkalambigit daw ni Zaldico o Martin Romualdez sa Leyte Farm to Market Roads. Ilay kantidad, mga kapuso. According to Department of Agriculture, the 7 ghost farm to market roads cost about 107 million pesos. No? Mao daw na ay mga ghost projects nga ang kining farm to market roads nga gilink ngadto nila Martin o Zaldico, no?
Uno was referring to reports linking Romualdez to supposedly questionable 33 farm to market roads in Eastern Visayas region worth 791 million. So, muna ang kantidad mga kapuso. Ang di lang na ito ganahan anino nga. Nalilian man eh. Nya moingon dayon nga demolition job. Unya, di man sa taon mo igsuon, di man sa taon ni mo kadugo, pero nganong dipinsahan man. Panagana lang gunang investigasyon na Congressman Puno. No? Murag kabantayan ako, sugod aning mga flood control issues, corruption issues, daghanan nagnidupa aning tawhana. So may makuha ninyo sa pagdupa na? So may makuha ninyo, wala mo sugua siguro? Magisugo mo nga mudupa aning tawhana? No? Wingon dayon mo demolition job, timing ko no. Nalilian man na. Di lang na ito natagdon. Matod pa nga anomalya man. Ilahang mga ngaan mo ng gawas. Eh di pa imbestigaran. Dili kay moingon dayon mo nga demolition job. Ha? Pagka-question sa inyo, ay wala mo yung kaugalingon nga mga kuan? Nganong mo dipinsa man mo anang mga tawhana? Ang uban, hilom ra baya. No, wagid sila nakaingon bang, inosente na sa makamurag yun. Wag mo ingon ang uban. Sa 200 kapin ka mga, kung pila rin ka mo, congressman, 200 kapin ba? 300. 300 kapin ka mga congressman. No? Makita rin ito ang pipila ka mga mudupa. Uban, wala mo na mo ingon ba? Inosentim na Martin. Pero kining mga tao nga medyo na ay mga posisyon, no? I don't know, say rason nga nung inyo ning dupan. Nalilian man na, since anomalya na, imbestigaran. Niliki mo ingon mo nga, demolition job. Pero taga ng kuha na ni ba? No? So may makuha mo sa pagdepensa na Congressman na Puno. Ngano mo ingon mga nga, kung kinsa itong mga nalam, karon sensitive na magugkaita, gamayng korupsyon, gamayng anomalya, kinahanglan na naimbestigaran, tungod aning flood control issues, nga nagtudlo, aning mga tawhana. Diba? Yeah, to tell you, dili lang ni Kang Saldico, dapat to si katong gibutyag ni DA Secretary, katong pang-isda, ilan to? 3,000 metric tons? Dili laman lang ni. So ato na lang ni imbestigaran og dungan, tanaw na to kung unsa ka tinuod. Dili kay wa pa ganit ang kasugod. Moingon na mo demolition job. Unsa ko taon mo? Sensitive na kay ang tao sa anomalya, sa korupsyon. Nya kamo diha. Moingon mo demolition job? Okay ra mo na yung mga ingani nga anomalya? Ha? Pwede pa na gano'n na investigasyon, tanawon kung inosente ba, dili kay inyong unhan, inyo ding ingnon nga gidaot. Wa pa gani na human. Ramug mga. Sa may igsoon mo, pamilya mo, sa may koneksyon ninyo doha. Paita mga tawanan, no? Dili lang ni siya ang nidupa, daghan pa man ni sila. Paita. Manginit itong ulo aning mga aning klases tao, no? No ka na murag na ay lawgawo ng investigasyon, na murag ingana ba, na hidden na mga agenda ba? Ano mo sultim kag demolition job? Sa may purpose ni mo ano? Paraga na investigasyon, imbis nga tanawon sa nato kung tinuod ba? Ingon, uy mo ding unhan nga demolition job. Nga ka na, wa na may i-demolish, nga demolish naman na daan. Ang mga tao, mutuo pa ba rin ng tao niya? Tanaw ninyo, ha? Mutuo pa ba rin na? Demolish na daan. Uso pa may i-demolish, anak? Napurti namang gubaan, anak? Ano yung mga kapuso? Ato sa Nepalotso na nga. Double S News Roundup. Okay mga kapuso, Boss Julius Eco, welcome back. Sa itong mga kapuso, busyohin nyo tagsip, maying pagpaminaw diha busing. Ini si Telma Cabusas. Pagpaminaw, Ma'am Telma. Kalma lang super dyan. Si Gilinog, nawa noon ang isyu sa
flood control. Mao lagi boss, kunang ako yung gili-li pagbalik. Kamusta na ning nasyonal? Natuara na nagiday ni Dupa. Lang. Boss bill kada ba solo basta matagaan og bahin ana gina mo ba boss? Ay tanay. Dennis Cabrera may pagpaminaw. Romulo Honorides, Ma'am Annalyn Saldivar, si Boss Augusto Marfito, si Boss Serge Base. Naminaw karon mga oras sa Boss Serge may pagpaminaw. Si Terry Arnilia, si Ma'am Lian Katura or Kuta Mora Matilos Evelyn may pagpaminaw. May mga kapuso mo nagitigong oras diri sa tuang tulumanon sa Double S News Hour. Sa gapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote at ang 24 oras mo sunod na. Mayang gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso. Dapat totoo. Double S News Roundup.